Yo, what's up mga ka-Demorks? This time, tuturuan ko kayo kung paano mag-positioning ng gear sa BS. Actually, this is applicable din sa Super 2 chassis. So, ngayon, gagawin natin in actual kung paano ako mag-gear positioning, no? Yung ng smooth transmission ng BS. So, first of all, kakat mo muna itong gawin na to, yung area na yan, tapos yung kasunod na area din yan, yung dalawa, yung importante dalawa na yan kasi dyan dadaan yung mga rollers bushing, mga ganun. Tapos especially yung wall na to, yung gilid na to, yung kung makikita nyo yan, yung tinuturoan ko na araw na yan, yan. Tatabasin nyo rin yung plastic doon, ano? So check din natin mamaya propeller. Then, meron na ako ditong buong gear, set ng gear, pang gear positioning. So, isa-isahin natin kung ano-ano ba yung mga parts na kailangan mong gamitin. So, unang-una is the rollers cup. Ano? Yung pantakip doon sa rollers, sa bearing ng rollers. Kailangan yan, dalawang piraso yun eh. Okay, so, dalawang rollers bushing din. Nakukuha yan sa mga plastic rollers. Tapos 1.5 mm spacer. The crown gear, syempre. Then yung spar gear. Tapos ayun nga, yung rollers cup na yun, ano? Dalawang piraso yun. Yun. So, yan yung mga ilalagay natin. Tsaka meron pang isa, yung ito, yung washer, flat washer na maliit. Magagamit natin yan. Tuturo ko sa inyo din yan kung saan nilalagay. Kung saan mo mga pinaglalagay yan. By the way, this is gear positioning version 2.0 actually. So, it's ano na to, parang medyo semi-modified. Kasi may dinagdag ako na which is hindi ko talaga ginagamit na dati pa. Yun. So, lagay na natin yung yung shaft and wheel, no? So, tanggalin ko muna yung bearing. Actually, yung ginamit ko dito si hex hole bearing, pero mas maganda ang AO620. So, it's just a sample lang naman, guys. So, kailangan natin na gawin yung pinaka-example talaga. So, yan ang makikita nyo, this is 3-point attachment. Tapos, you need to install the 15 mm screw. 10 or 15. Basta yung any kind ng screw na pwedeng harangin yung bearing na ilalagay ko dyan. Meron kasing bearing sa gitna niyan. So, try na natin install yung smooth transmission. So, unang-una is a rollers cup, no? Yung pantakip ng doon sa bearing ng rollers. Unang-una yun, syempre. Tapos, susunod doon is bahala kayo kung anong gusto nyong bearing. So, mas maganda dyan AO620, no? Then after that, ayan, pigilin mo dun sa gitna. Kasi kailangan maigitna natin yung yung bearing na yan, ano. So yan, dyan, pwede na dyan kahit hex hole lang or normal bearing. Basta may bearing na pipigil dun sa mga parts ng pang smooth transmission. So ayan, hawak ko siya sa gitna. Then sunod niyan is yung rollers bushing na nakukuha sa plastic rollers. Okay. So, kailangan yung walang head, nakaturo yun sa bearing. Then, after that, yung isa naman is baliktad naman. So, yung pinaka may ulo, magkadikit siya. Okay? So, susunod yan is the crown gear. Okay? Yan. Tapos, susunod is 1.5 mm washer. Okay. So, kita nyo? Medyo lang, no? Try natin para makita nyo. Then sunod dyan is spar gear. Tapos hawakan nyo mabuti, kailangan palabasin nyo sa butas na yon. So yan, maraming maraming adjustment yan, hindi basta ilalagay. So kakapain nyo mabuti. So kailangan yung screw doon mapigil yung bearing, no? So hindi naman kailangan mahaba kasi lalabas na yun. Hindi rin kailangan masyadong maiksi, hindi niya mapipigil. Then after that, the flat washer, yung maliit, yung sabi ko, no? Yung flat na washer lang siya. Ayan. Yan yung wala doon sa old version ko, no? Yung pangpakat doon sa spar gear.
Then after that, yung bearing. Yan, so install natin. Then titingnan natin kung mag-i-smooth transmission ba siya, no? Yan, medyo naalog pa, nagimi-gimi yung camera. Yan, so kabit natin gulong. Oops, teka lang, parang mali, may naiiwan. Naiiwan yung ano natin, naiiwan yung isang roller scope. Okay, yan, so kabit natin. Then kabit natin yung gulong. Yan, so smooth lang. Ayan, huwag mo din masyadong pigain, and huwag din masyadong maluwag. So ang i-check kasi natin dito, hindi yung gulong, yung mga gears ko may galaw. So makita nyo may galaw pa rin, ano? So ibig sabihin pwede mo pang lagyan ng ano yan, ng washer kung saan man pwede ka maglagay na hindi niya tatamaan. But I think doon yan sa pagitan ng dalawang rollers bushing, yung brass, no? Yung brass na roller bushing, yung kulay gold, no? So tanggalin natin siya, and try natin uli kung nasan yung pinaka yung pinaka the best area niya para malagyan ng ng spacer. I think yung flat spacer lang. So yung makikita mo din na kailangan wala siyang binabanggaan, no? Hindi siya bumabangga kahit saan. Ngayon may alog kasi yung crown gear, so let's try to remake uli, pero try natin kung iikot siya ng maganda or what. Sa ngayon umiikot naman siya ng maganda, pero kasi sa akin hindi pa okay yan eh. So umiikot ka nga lang maganda, pero may alog kasi yung gear. So makikita mo, kung makikita nyo, tututukan na, makita nyo nagsasayaw yung bearing na nasa gitna. So it means merong maluwag na area. So ayan, bukas natin, makikita nyo, ayan, makita nyo may pagitan pa doon. So I need siguro spacer doon, yan sa gitna nun. Okay, nakita nyo, no? So babaklasin natin to ulit, guys. So I need to put that washer dun sa middle ng brass roller bushing. So pili lang kayo kung ano gusto nyo, yung malaki o yung maliit. Para syempre mas maganda yung yung maliit, para lang siya, o mamaya may sayaran ba, ganun. So yun, so, tanggalin ko siya ulit. Medyo lang, tumabusisi lang talaga, tanggal dito, tanggal doon, diba? So that's why nilalagyan ko ng paint marker na yung shop niyan pag talagang na-fix ko na, So yun, tinanggal ko muna hanggang dun lang sa isang roller bushing. Kabit ko yung spacer, no? Ayun, nagkakalaglagan pa sa loob, ano ba yan? Ayaw nyo matanggal. Ayan, so tinanggal natin. Then nalagay ko yung spacer, kung nakikita nyo. Tanggalin ko ulit yung bearing. Siyempre hindi natin may papasok agad basta yun eh. So hawak pa rin ulit sa gitna. Yun, may spacer na yun. Tapos crown gear. Pakita ko lang din sa inyo kung nasan siya. Medyo maliit. Ayun, ginit na ako. Then rollers bushing, crown, then 1.5mm spacer again. Ayan, so hawakan mong gitna, huwag bibitawan. So spar gear. Ayan. So ngayon patatagusin natin siya ulit sa butas. Then kakabit natin ulit kakapit natin ulit yung gulong, pero check nyo mabuti kung bumabangga yung yung bearing dun sa gitnang screw. So kabit mo ulit yung flat washer na maliit, tapos bearing. Ayan, so pasensya na dun sa cutics ko kasi may patay na kuko yan. Ayan. So kabit ko ulit yung roller scope, tapos gulong uli. Ayan, so tingnan natin ngayon, makikita natin kung may alog na yan o may alog pa ba yan. So wala na gaano, no? Fix na, firm na siya, no? So ngayon, tapos na tayo dun sa likod. Ngayon, ang gagawin natin talaga ngayon is yung sa harap naman, na
makita nyo yung likod, talagang wala na siyang alog, ano. Kung mapapansin nyo kanina, medyo may alog sa pagkakatrim ko ng crown yan. So ngayon, ito ding propeller shaft, check nyo din. Pag nilagay nyo siya, make sure din na hindi yan umaalog, hindi nyo siya mapapagalaw, yung talagang fix lang siya dun, kasi yan ang unang nasisira dyan. So this time, yun, so this time guys, checkin natin yung propeller shaft. So pagka may alog siya, papukpukin mo lang sa ibabaw, then sa ilalim, hanggang sa makuha mo na yung ano, wag mo lang din masyadong pupukpukin kasi maano siya, tawag dito, babaloktot. So ngayon dito na tayo sa harap, ano, ganun pa rin, rollers cap pa rin, as bearing, pinion gear na kininis. Makita nyo rin may puting paint marker kasi nga ayun nga, para din pampasikip ko yan ng gulong. So ngayon kabit natin yung crown. Ay pang ano na, durang ko nga ang dumulas, ayaw pa pumasok eh. Ayan, so mahirap kasi pagka hex hole yung bearing eh, kasi alam nyo na ba, octagon pa rin yung butas nun, ano? Yan, so nakabit na natin. Then susunod yan uli is rollers cap. Nalaglagan pa ako ng rollers cap na isa. So yan, buti meron tayo isa sobra dito, no? So yan, para lang makakumpleto yung tutorial natin. So kabitan natin uli, takpan natin uli yung ano, yung gulong, yung bearing. Yan. So, takpan natin siya ulit. Then, gulong. Actually, pag ganyang ka-excess 60mm shaft, matatanggal yan. Dapat yan 72mm. No? Okay, so, kabitan natin yung propeller shaft. Then, let's try kung maganda ikot. Ano? Lagyan lang natin ng harang sa gitna para hindi tumalon yung propeller shaft. So, yan na yung ano natin. Ito nyo na. Medyo maganda-ganda ikot, ano. So that is why I called it smooth transmission, kasi wala siyang alog yung transmission niya. So parang totoong sasakyan lang din kapag may kalampag yan, talagang hirap siyang umandar, no? Or nahihirapan siyang humatak or what. Then after that, ito yung pinakabago. Ituturo ko naman sa inyo sa counter gear. You don't need to float your gear. The best way kasi niyan para ma-firm mo yan o ma-fix mo yan na maganda ikot niyan at wala ring alog. Turo ko sa inyo yung ginagawa ko sa mga ganyan, sa mga counter gear ng single shop. Okay, so kumuha ko ng fluorine coated gear, no? Ito yung madalas kong gamitin, not the stock, kasi iba talaga ang performance ng fluorine coated. Imagine na si Tamiya Y, gagawa siya ng ganyang parts kung wala lang din ibig sabihin, no? So it means mas madulas kasi ito yung fluorine coated kumpara dun sa normal na gear shaft, no? So kuha lang ako ng isa. Then, mapapansin nyo sa loob din ng counter gear, meron din bearing, guys, no? So, make sure na malinis din yung mga bearing nyo, ha? Yun, then, lagay natin siya. Make it, sa center. Siyempre, kailangan. Yung counter gear ko, kamukha nung cutics ko. Yan, so, yung kabit natin gear shaft. And, after that, flat small washer. Yan. Makikita niya kung bakit may flat small washer. Dahil nga, eto, try natin nang wala muna ng mga ganun, ha. Makikita nyo kasi yan na may yan eh, may alog talaga yan eh. Gumagalaw-galaw siya, mapapansin nyo yan, no? So, need natin ng pangtulak nun sa loob, tsaka alalay niya sa labas. So, tatry ko lang. May
alog siya, di ba? Kahit konti. So, ganun pa man. Hindi naman big deal tong parts na to. Lagay mo lang din. Yan. So, flat small washer. Yan, nakita nyo, no? Nasa loob. And yung malaking washer. Okay? So, ganun. So, yun guys. Try na natin ikabit yung counter gear na merong flat washer na dalawa. Isang maliit, isang malaki. No? So, ngayon, makikita nyo magkakaroon ng space yan. Hindi ko lang masabi kung that is 0.2 mm, no? Yung space niyan. Kasi itinutulak niya yung counter gear dun sa kabilang wall. Dun sa wall ng motor, no? So, ngayon testingin natin siya. Nakikita nyo naman na walang alog yung counter gear. So, ganun yung bakit naka ultra dash ka ang bagal, but yung naka torsion lang power dash ang bilis. It's just because of dahil sa smooth transmission. Makikita nyo na walang alog. Kasi pag may alog yan at hindi sila magkakakontak, hindi talaga tatakbo ng maganda yan. So ayan, nakita nyo naman guys na smooth na siya. And sana nakuhanan nyo ng magandang idea. So, yan guys. Sana may natutunan kayo sa tinuro ko sa inyo ngayon. Napaka-simple lang yan guys. Kung may tanong kayo, just comment down below. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like and subscribe sa channel natin. Para makagawa tayo ng maraming tutorial. And please don't skip the video. Siyempre, pagka in-skip mo yan, hindi mo siya masusundan talaga. So, yun na, I'm so happy right now. Actually, this is Arking RTR, no? Ito yung junk RTR namin na pinagsama-sama lang namin yung mga kung ano-anong parts na kasama nung nabili namin junk na RTR. Actually guys, napakamura ng RTR na to. So, yun, minsan pagka gusto nyo PM nyo lang ako, no? So, subscribe kayo sa akin, tanong kayo. Yan. So, yan lang. So, make sure guys na pag maggagawa rin kayo ng mga ganyang gear positioning, just check your gear din kung may basag ng ngipin, kung may kulang, ganun. Yun. Tapos, check nyo lagi, no? Kung may alog. Kasi malaking, malaking difference talaga nung umaalog yung gearing sa hindi umaalog yung gearings pagdating sa takbuhan. So, yun lang. Okay guys? Yan, maraming salamat sa inyo. Thank you!